Miss Kim Chiu, abay pumalag sa mga bashers. Paolo Abilino, inaabangan ng fans na dumamay. So, ano nga ba ang patungkol sa isyong ito at ano nga ba ang masasabi? Kasi isang kamag-anak ni Paolo Abilino ang kumuda at talaga namang tinawag na bobo itong si Kim Chiu dahil sa isyong ito. So, yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But panoorin natin ang short video clip na ito. Let's watch this. Sa classroom may batas, bawal lumabas. O bawal lumabas, pero pag sinabi, pag nag-comply ka na, bawal na lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo. At sinabit mo ulit, ay pwede ka na lumabas. Kaya hindi ka kimchi, mananulak na bilang kilos kahit anong mga contest. Kahit ano mga news, star, at nachururot, hindi ka mananulak kasi upo ka teacher. Pag classroom may batas, pwede ka na lumabas. Iiwanan ka rin ng pinsan ko si Paolo Abilino. I'm telling you, Paolo, makinig kay atin. Makinig kay ko, Grace, huwag naman kasama na walang punta. Wala sa pamilya natin na wala sa pamilya natin ng bubo. Okay mo yaman. Hindi naman nasa maganda kung tutusin. Rito ka, dala nasa tapos na may kapal, hindi naman nasa maganda. Hindi siya ganun ka-attractive kung isipin. You deserve better. So, iyan lamang ang ilan sa mga video clips na inalabas ng isa sa mga the so-called cousin of Mr. Paolo Abilino. So, hindi pa natin na-verify kung totoo nga yung sinasabi ni Eloy Bugris vlogger na tinaguri ang isa sa pinaka-supporters po ni Mr. or dating President Duterte. So, dahil dito, nagsalita siya dahil nga si Kim Chiu ay bumoses sa kanyang social media account patungkol sa mga isyong nangyayari ngayon. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media at entertainment world ang naging pahayag ni Kim Chiu tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Matapos niyang maglabas ng opinyon tungkol sa politika at siyang nakatanggap ng samot-saring batikos mula sa iba't ibang netizen, ngunit sa halip na manahimik ay matapang na ipinagtanggol ng aktres ang kanyang karapatang magsalita bilang isang Pilipino. Kasabay nito, maraming fans ang umaasang sasaklolo o magpapakita ng suporta si Paolo Abilino para kay Kim sa gitna ng kontrobersya. Ayon sa ulat, sinabi ni Kim na nasasaktan siya kapag tila pinapatahimik siya ng mga tao tuwing nagpapahayag siya ng saloobin tungkol sa nangyayari sa bansa. Nilinaw niya na kahit siya ay Bisaya, isa rin siyang Pilipino na may karapatang magsalita at magbigay ng opinyon tungkol sa mga usaping panlipunan. Ang naging pahayag na ito ni Kim ay bilis na nag-viral online sa X, Facebook, TikTok at iba pang social media platform, hati ang opinyon ng publiko. May mga sumang-ayon at nagsabing tama lamang na gamitin ng mga artista ang kanilang platform upang magpahayag ng saloobin, ngunit mayroon ding bumatikos at nagsabing dapat ay manahimik na lamang ang celebrity sa usaping politika. Hindi na bago kay Kim Chiu ang masangkot sa kontrobersya bilang isa sa pinakasikat at pinakamatagumpay na artista sa bansa. Matagal na siyang laman ng social media discussion, ngunit kakaiba ang naging emosyon ng publiko sa pagkakataong ito dahil marami ang nakaramdam na tila personal na nasaktan ng aktres sa mga natanggap niyang batikos. Para sa kanyang mga supporters, wala namang masama sa ginawa ni Kim. Katulad ng ordinaryong mamamayan, may karapatan din siyang magtanong, magbigay ng opinyon at maglabas ng hinaing tungkol sa kalagayan ng bansa. Sa katunayan, maraming netizen ang nagsabi na mas gusto nila ang mga artistang may paninindigan kaysa sa mga natatakot magsalita. Kasabay sa pag-init ng issue ay lalong naging aktibo ang Kim Pao fandom. Maraming fans na nagpakita ng suporta kay Kim at sinasabing hindi siya nag-iisa laban na ito. Ang iba pa nga ay diretsang nanawagan kay Paolo Abilino upang ipagtanggol o damayan si Kim sa gitna ng pambabash online. Hindi rin may kakaila na isa sa pinakamalakas na tambalan ngayon sa showbiz sina Kim Pao mula sa kanilang matagumpay na proyektong What's Wrong with Secretary Kim. Lalong lumalim ang suporta ng fans sa kanilang tambalan na sinundan pa ng proyektong My Love Will Make You Disappear at The Alibi, kung saan mas nakita ng publiko ang kanilang chemistry at connection. Sa bawat project nila, maraming manonood ang kinikilig, hindi lamang dahil sa kanilang acting, kundi dahil sa natural na closeness nilang dalawa. Kaya naman ngayong may pinagdaraanan si Kim sa social media, natural lamang na umasa ang mga fans na makikitang nasa tabi niya si Paolo Abilino. Lalo pat etong sinasabi ni Eloy Bugris na isa sa mga supporters ni dating President Duterte, tinawag siyang bobo at tinawag siyang wag daw hihiwalayan din daw siya ni Paolo dahil nga daw bobo si Kim.
So may ilang netizen na nagsasabing sapat na ang simpleng pag-like ni Paulo sa post ni Kim o kaya naman ang pribado nitong suporta. Ngunit mayroon din umaasa magsasalita siya publicly upang ipakita na kakampi niya ang aktres laban sa mga bashers. Sa totoo lang, kilala si Paulo Avellino bilang tahimik at pribadong tao. Hindi siya madalas nagbibigay ng mga opinion sa social media lalo na't kapag controversial ang usapan. Kaya naman may ilan ding fans na nagsasabing hindi kailangan maglabas ng public statement dahil maaaring mas gusto niyang supportan si Kim ng private. Ngunit wala pang direktang reaction si Paulo, no, patungkol sa mga bagay nito. Kasi nga, 'di ba? Patuloy pa ring umaapaw ang suporta ng Kim Pao fandom. Sa katunayan, maraming ang mga netizen ang nagsasabing mas lalong tumibay ang kanilang samahan dahil sa mga pagsubok na dumarating. Habang lumalakas ang issue online, marami ring observers ang napapaisip tungkol sa sitwasyon ng mga artista sa panahon ngayon. Kapag nananahimik sila tungkol sa mga pambansang issue, sinasabihan silang walang pakialam sa bayan. Ngunit kapag nagsalita naman sila, agad silang binabatikos at hinihila pababa. Ito rin ang puntong binabanggit ng ilang supporters ni Kim sa social media, no? Sa isa ito, no, sabi dito, isa ito sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging public figure dahil milyon-milyon ang followers nila. Bawat salita nila ay may epekto, ngunit kasabay nito ang matinding pressure at paghuhusga mula sa publiko. Para sa ilang mga netizen, dapat maging maingat ang celebrities sa kanilang mga pahayag dahil may impluwensya sila sa publiko. Ngunit ayon naman sa mga taga-suporta ni Kim, hindi naman masamang magtanong o maglabas ng hinaing tungkol sa mga nangyayari sa bansa. May ilan din nagsabi na hindi dapat personalin ang personal discussion dahil posibleng hindi kayo magkakapareho ng opinion. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay dapat nang mag-insulto o mambash ng ibang tao. Sa gitna kasi ng kontrobersya, mas lalo pang lumalakas ang suporta ng fans kay Kim. Marami ang humanga sa kanyang katapangan, dahil sa halip na matakot ay pinaglalaban niya kanyang katapangan magsalita or karapatang magsalita para sa iba. Ipinapakita nito na hindi lamang sa simpleng artista kundi isang mamamayang may malasakit din sa bayan. Hindi rin may kakailan na malaki ang naging epekto ni Kim sa entertainment industry sa loob ng maraming taon. Mula nang manalo siya sa reality show hanggang maging isa sa pinakamalaking bituin ng ABS-CBN, naging inspirasyon siya sa maraming Pilipino dahil sa kanyang sipag at positivity. So sa uli, ang isyong ito hindi lamang tungkol sa mga bashers or politics, isa ritong paalala na tungkol sa kahalaga ng freedom of expression, respeto at opinyon ng iba at responsableng paggamit ng social media. Marami mang mga pambabash na nagaganap kayon kay Miss Kim, 'di ba? At hinihingi ng mga bashers ang suporta ni Paulo. Si Paulo nga po is a type of a person na hindi talaga siya nag-express ng kanya pong nararamdaman or sa loobin online. Maaaring sa simpleng pag-like niya po dun sa post ni Kim, ito po ay simpleng pagpapakita ng suporta para po kay Kim Chiu. Kaya naman talagang ang dami po ngayon na nagtatanggol kay Kim, 'di ba? So kayo po, anong niyong sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more Kim Chiu and Mr. Paulo Avellino, abay nakaganti na, no, dito po sa isang vlogger kung saan pinawag na bobo ito pong si Miss Kim Chiu. So yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube, let's talk about this one dahil talaga namang mainit na pinag-uusapan po ang isyong ito kung saan ay yung kontrobersyang kinasasangkutan ng isang Dubai-based vlogger na kilala bilang online o si Miss Eloy Bugris na Queen of Revelation matapos siyang mabatikos dahil sa isang maanghang na pahayag laban sa mga kilalang personalidad. Kabilang na umano dito si Kim Chiu. Kasabay nito'y umugong din ang balitang iniimbestigahan na umano ng mga otoridad kaugnay sa mga aligasyong pagpapakalat ng maling impormasyon online. Eto na. No, bagamat maraming version ng kwento ang kumakalat sa social media, mahalagang linawin na walang opisyal na dokumento na nagpapatunay na wanted na siya. Pero si Eloy Bugris dahil lamang sa umano'y pagtawag niya ng masasamang salita kay Kim Chiu. Gayunpaman, may mga ulat na iniimbestigahan siya ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa iba pang online statement at content na umano'y lumabag sa ilang batas tungkol sa cybercrime at misinformation. So,
pinapalabas ng balitang ito na hindi man direktang nakagante, no? Ito pong si Mr. Paulo Avellino at si Miss Kim Chiu, pero may ibang gumagante kasi alam ko mali yung salitang gante, pero parang deserve kasi nito talaga na makarma dahil sa pagpapakalat nga ng mga maling impormasyon. Ayon po sa mga lumabas sa balita, ang tunay na sentro ng investigasyon ay may kaugnayan umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Ferdinand Marcos Jr. Sa ulat, sinabi na nakatanggap umano ng supwena ang vlogger at inaatasang humarap sa NBI Cybercrime Division bilang bahagi ng investigasyon. Kasabay nito ay naging laman ng usapan online ang ilang video clips at live stream kung saan umano'y nakapagbitaw si Eloy Bugris ng maaanghang na salita laban sa ilang celebrity at isa na rito si Kim Chiu. Isa sa pinakasikat na actress at TV host na talaga namang sikat ngayon sa ating bansa. Dahil sa mga lumabas na clip, maraming netizen ang nagalit at nagsabing hindi tama, no, ang paggamit ng mapanirang salita laban sa mga personalidad. Sa social media platform, TikTok, Facebook at X, mabilis na kumalat ang mga screenshots at repost ng umano'y statement ng vlogger at may ilang netizen ang nagsabing sobra na umano ang pagiging personal na mga banat nito sa mga artista. Ang iba naman ay nanawagang papanagutin ang mga content creators na gumagamit ng umano'y paninira para lang makakuha ng views at engagement. Sa kabilang banda, may ilang supporters naman na vloggers na nagsasabing bahagi lamang ito ng freedom of expression at opinion online. So, kailangan po kasi bilang mga mamamayang Pilipino, is alam din po natin yung ating limitation. Yes, we have all the freedom to express our opinion, pero kung yung opinion po ninyo ay nakakasira na po sa kredibilidad at pagkatao ng isang tao, that's really parang that's really illegal at ayan po ay labag na sa batas ng pangtao, 'di ba? Kaya nga tayo may mga batas para po meron tayong susundan sa kung ano yung dapat at hindi. Ngunit ayon sa ilang legal expert, may hangganan pa rin ang freedom of speech, lalo na kung maaari nang pumasok sa cyber libel, harassment o pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa Pilipinas, mas naging mahigpit ang pagtingin ng publiko sa gobyerno sa online misinformation nitong mga nakaraang taon. Maraming influencers at vloggers ang nasasangkot sa kontrobersya dahil sa fake news, edited clips at mapanirang content na mabilis kumalat sa social media. So dahil dito, hindi na nakapagtataka kung bakit masusing iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang ilang online personalities. Ayon po sa ulat, pinadalhan umano ng supwena. So ito pa lang si Eloy Bugris ay may supwena na, diba? Kung baka pinadala na siya ng letter upang sagutin niya ang mga ilang aligasyon kaugnay sa kanyang online content. Samantalang nananatili namang tahimik sa issue si Miss Kim Chiu, wala pa siyang direktang pahayag tungkol sa umano'y pambabatikos sa kanya ng vlogger. Kilala si Kim bilang isa sa mga artistang madalas mabash online, ngunit pinipili lamang umano niyang huwag patulan ang karamihan sa mga intriga. Si Kim Chiu ay isa sa pinakamalaking pangalan sa Philippine entertainment anang industriya mula nang manalo siya sa Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006. Tuloy-tuloy na ang kanyang tagumpay sa telebisyon, pelikula, endorsement at negosyo. Kilala rin siya bilang host ng It's Showtime at dahil sa kanyang kasikatan, hindi rin maiiwasan na madalas siyang maging target ng online criticism o fake news. Sa kabila nito, marami ang humanga kay Kim dahil sa kanyang pagiging matatag sa gitna ng intriga at personal na pagsubok. Matatandaan din na naging laman ng balita noon si Kim matapos pagbabarilin yung kanyang van noong 2020 habang papunta siya sa trabaho. Mabuti na lamang at walang nasaktan sa insidente. Hanggang ngayon na isa pa rin ito sa mga pinakamatinding pangyayaring kanyang pinagdaanan bilang public figure. So bukod dito, naging laman din ng balita si Kim nitong mga nakaraang buwan matapos siyang magsampa ng qualified theft complaint laban sa kanyang kapatid kaugnay sa kanyang financial discrepancy sa kanilang negosyo. So sa gitna ng lahat ng mga kontrobersyang ito, patuloy pa rin ang suporta ng kanyang mga fans at supporters. Kaya naman marami rin ang nagalit nang lumabas ang umano'y mapanirang komento laban sa aktres mula sa ilang vloggers at online personalities. Para sa ilang observers, sumasailalim ang isyong ito sa lumalaling toxic culture social media kung saan madalas ay ginagamit ang kontrobersya at paninira upang makakuha ng views, followers at online engagement. Kasi sa panahon ngayon, isang viral clip lamang ay magdudulot na ito ng malaking epekto sa reputasyon ng isang tao, which is tama naman, 'di ba? So sa nangyari po kay Miss Kim Chiu ngayon, talagang mas minamabuti nila na tumahimik at hanggang sa ngayon wala pa naman pong confirmation kung totoo nga yung claims nito pong si
si itong si Eloy Bugris na sila po ay magpinsan daw ni Mr. Paulo Avellino, 'di ba? At the same time, marami rin mga evidence na nagsasabing hindi raw totoo yung mga evidence or wala daw ebidensya or direktang ebidensya ang makapagsasabing talagang magkamag-anak sila. 'Di ba? At kung magkamag-anak man sila, much better nakausapin ni Paulo itong si Eloy Bugris, 'di ba? Natigilan niya si Kim Chu. At hindi parang nakakainis lang minsan, hindi mo naman kilala yung pagkatao ng isang tao. Ikaw nga, binibigyan siya ng karapatan, 'di ba? Si Eloy Bugris, binibigyan siya ng karapatan na magsalita laban sa mga gobyerno. Pero hindi ibig sabihin na dahil nga mahal mo at pinagtatanggol mo ang mga Duterte, pinapalabas mong malina at bobo yung mga kumakalaban sa kanila. Hindi po ganun. Kasi may kanya-kanya tayong mga pag-iisip, may kanya-kanya tayong opinion. So, kailangan lang nating gawin ay igalang natin yung kanya-kanya nating opinion, di ba? Pwede naman tayo mag-opinion na hindi tayo kailangan manira ng ibang tao, mamura ng ibang tao, manliit ng ibang tao, di ba? Yun po yung, kumbaga parang gamitin po natin yung ating pong freedom of expression in a good way. And tama po yung sinasabi ng ilan na parang very harsh yung kanyang mga pananalita kapag pinanood niyo yung mga vlogs niya. Talagang wala siyang pinipili. Wala siyang ini-screen ng mga salita, lahat sasabihin niya at lahat ay talagang ilalabas niya sa kanyang vlogs. Kaya naman hintayin na lang natin yung tamang proseso para dito kay Eloy Bugris. Ang mahalaga, hindi man kumilos, wala mang ginawa si Kim at si Paulo, pero meron naman pong balik lahat ng kanyang mga ginawa at sinabi. Kaya naman, Paulo Avellino and Miss Kim Chu, abay eto na, binigyang linaw na ang usapin patungkol sa intriga tungkol sa kanilang prenup issue. So yun ang ating pag-uusapan for today's video. Ang usapin tungkol sa prenup agreement ni na Kim Chu at Paulo Avellino. Kahit wala pa mang silang opisyal na pag-amin tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, para sa maraming netizen, tila kakaiba na raw na umabot agad sa usaping prenuptial agreement ang dalawa kahit hindi pa malinaw kung sila na nga ba officially. Ngunit dahil sa matinding chemistry, sunod-sunod na proyekto at mga sweet interaction nila sa publiko, hindi maiiwasang maging sentro ng intriga ang kanilang tambalan. Sa nakaraang mga buwan, lalong lumakas ang paniniwala ng fans na may espesyal ng namamagitan kina Kim at Paulo. Bagamat nananatili silang tikom sa tunay na estado ng kanilang relasyon, marami ang nakapapansin sa pagiging komportable nila sa isa't isa sa interviews, events at social media interaction. Nagsimula kasi ang bagong usap-usapan ng may ilang entertainment circles at social media users ang nagbiro tungkol sa posibilidad ng prenup sakaling umabot sa kasalan ang dalawa. Ang ilan pa nga ay kinukumpara ang sitwasyon sa mga naunang kontrobersya tungkol sa prenup issue ng ibang celebrity couple nitong 2026. Kasi diba lalo na't ngayon, napaka-trending po ng issue ni Miss Bea Alonzo patungkol po sa kanyang prenup with Mr. Vincent Co. Kaya po naipasok yung issue ng prenup dito po kay Kim Chu at Paulo Avellino. So, sa social media platform at na mga Reddit, maraming fans at netizen ang nagbigay ng kani-kanilang opinion tungkol sa Kim-Pao relationship. May mga naniniwalang matagal nang may namamagitan sa dalawa, ngunit pinipili lamang nilang panatiling pribado ang kanilang relasyon. May ilan ding fans ang nagsasabing mas gusto nila matahimik lamang ang relasyon nila Kim at Paulo upang maiwasan ang mga pressure at intriga mula sa publiko. Ayon po sa ilang comments online, mas okay raw kung mag-aanunsyo na lamang sila kapag handa na silang magpakasal kaysa dumating sa matinding public scrutiny, which is very very true, 'di ba? Alam natin na isa sa mga hindi kagandahang nagaganap sa showbiz ngayon na kapag kayo po ay nag-declare na kayo magjowa, sinisira kayo. Kapag naman po sinasabi na kayo na parang hindi pa kayo magjowa, parang mas okay talaga na ilihim na lang. Hindi may kakailan na isa sa mga Kim-Pao sa pinakamainit na love team ngayon sa Philippines entertainment industry, kasi matapos ang kanilang matagumpay na collaboration sa kanilang mga malalakas at talaga namang masasabi nating trending na mga programa or mga talagang proyekto na pinagsamahan, sa isang interview kamakailan, inamin ni Kim na masaya siya sa closeness nila ni Paulo at ramdam niya yung growth sa kanilang partnership. Hindi man diretsa ang pag-amin ng relasyon, marami ang nagsasabing tila obvious na may special na connection na yung dalawa. Dagdag
Dagdag pa rito, naging usap-usapan din online ang mga Valentine gesture ni Mr. Paulo para kay Kim. At ayon pa sa report, si Paulo raw ang nagpadala ng flower kay Kim nitong Valentine's Day. Bagay na ikinatuwa ng aktres. Para sa fans, isa na naman itong indikasyon na may malalim ng samahan ang dalawa. Dahil dito, hindi na iwasang magkaroon ng samot-saring haka-haka tungkol sa kanilang future bilang posibleng couple. May ilang netizen pa nga na nagsasabing baka raw wedding bells na ang susunod para sa Kim Pao tandem. So kasabay nito, may mga pag-usbong na mga biro at memes online tungkol sa prenup agreement. Sa Pilipinas, malaking usapin pa rin para sa publiko ang prenup, lalo na kapag celebrities o mayayamang personalidad ang involved. Maraming taong may magkakaibang pananaw tungkol dito. Kaya naman ayon po sa mga legal expert, ang prenuptial agreement or prenup ay isang legal na kasunduan sa pagitan ng dalawang taong ikakasal at kung paano hahatiin o poproteksyonan ang kanilang properties at finances habang kasal o sakaling mauwi sa hiwalayan. Sa mga nakaraang linggo kasi, naging di umano'y malaking usapin ang di umano'y naudlot na wedding ni Bea Alonzo at Vincent Co dahil sa allegedly prenup disagreement. Dahil dito naging hot topic sa showbiz at social media ang prenup issue kahit sa ibang celebrity couple. Kaya naman nang mabanggit ang Kim Pao sa mga usaping prenup, marami agad ang nag-react. Ang iba'y natatawa lamang habang ang ilan naman ay nagsasabing masyado na daw advance ang intriga dahil hindi pa nga sila officially umaamin sa publiko. Yung dalawa, pero may mga prenup issue na. Para sa ilang fans, malinaw raw na seryoso ang closeness ni Kim at Paulo kasi sa dami ng project nilang magkasama at sa paraan ng kanilang pakikitungo sa isa't isa, tila hindi na raw ordinaryong love team, chemistry lamang ito. Ngunit, meron din naman mga nagsasabing baka mas pinipili lamang ng dalawa na manatiling pribado ang kanilang relasyon upang maproteksyonan ito mula sa toxic side ng social media at showbiz industry. Actually, yun po talaga yung rason nun kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi nila inaamin sa publiko kung ano man yung relationship na meron sila ngayon. Kasi yun yung way nila, paano nila po proteksyonan yung relationship na meron sila. Hindi rin may kakailan na parehong dumaan sina Kim at Paulo sa mga controversial na relasyon noon. Kaya naman posibleng may maingat na sila ngayon pagdating sa paglalantad sa kanilang personal na buhay sa publiko. Si Kim Chiu, pinakasikat na actress at television host sa bansa. Mula nang manalo siya sa reality show ng Pinoy Big Brother na noon 2006, tuloy-tuloy na yung kanyang tagumpay sa telebisyon, pelikula at endorsement, 'di ba? Alam naman natin yan na talagang hindi po siya nabakante kasi may mga galing ng bahay ni Kuya na parang paglabas ng bahay nawawala na, pero si Kim nanatili po siyang prominent, nanatili po siyang may halaga sa showbiz at ngayon mas may pinatutunayan pa siya. So sa issue po ng prenup is parang nananatili pa ring tikom ang bibig netong si Miss Kim at si Mr. Paulo Abilino kahit na ito po yung naging talk of the town doon po sa isang social media platform na talagang binabanggit pa yung pangalan ni Kim, tinatag si Kim, binabanggit pa yung pangalan ni Paulo para lang po makuha nila yung sagot ni Paulo at ni Kim with regards to this. Pero as of this moment kasi parang naiugnay lang or nabuksan lang po yung isyong ito dahil sa mga isyong naglalabasan. Pero sa ano ko naman kasi si Kim Chiu kasi 'di ba parang alam natin na Chinese din siya. Kaya naman parang iniisip din ng ilang mga fans na baka daw maging issue rin yung prenup kay Miss Kim kasi nga tradisyon po ng mga Chinese. Pero kasi may mga Chinese din naman na hindi naman ganun kahigpit when it comes to prenup, when it comes to 3 Chinese rules. Kasi sa 3 Chinese rules na yon, doon magkakatalo. Doon po kasi kay Bea, 3 po yung Chinese rules na pinairal. The prenuptial agreement, which is yung hatian ng yaman, na kung ano man yung yaman na meron si yung lalaki, ay hindi maaaring ihatiin doon sa babae. Na ba parang mayaman na kasi si Vincent Co, bilyonaryo na siya. Marami tagapagmana pa siya, 'di ba? Kaya yun yung nakalagay. And then isa sa mga umalma si Bea patungkol doon sa anak. Na kapag daw lumabas yung anak ay naghiwalay ang mag-asawa, yung anak daw ay mapupunta doon sa lalaki, hindi sa babae. Yun yung mga Chinese rules na pinaiiral po nila. Tapos isa pa sa mga umalma din si Miss Bea is nung sinabi po ng doon sa prenup na titira sila doon po sa bahay nung parents nung lalaki, which is labag din po yun sa kalooban ni Bea. Kaya po yun yung nangyari. Kaya yun yung pinangangambahan ngayon ng mga netizen na baka daw pairalin din yung Chinese tradition or Chinese rules na meron, 'di ba? At yun yung maging dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. So antayin natin, wag tayo masyadong magmadali. Wala pa naman sila sa punto ng ganun eh. Kung sakasakali man dumating sila sa punto na yun, is talagang makikita naman natin kung ano yung magiging reaction nila with regards to this. So
Miss Kim Chu's revelation sa episode ng It's Showtime program abay nag-viral dahil po sa pag-amin na ito. So ano nga bang nilalaman ng balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't Naging subscribed usap-usapan ngayon sa social media ang naging revelasyon ni Kim Chu sa isang episode ng noontime program na It's Showtime, kung saan tila naging emosyonal ang aktres habang ikinukwento ang tungkol sa naging dahilan ng kanyang breakup noon. Sa ulat ng ABS-CBN Entertainment, naging bukas si Kim sa pagbabahagi ng ilang detalye tungkol sa pananaw sa relasyon, commitment at heartbreak. Bagamat hindi direktang pinangalanan ni Kim ang partikular na ex-boyfriend na kanyang tinutukoy, maraming netizen ang agad na nag-assume na may connection ito sa matagal niyang relationship noon kay Sian Lim. Matatandaan na naging sentro ng balita noong 2023 ang hiwalayan nila ni Mr. Sian Lim mahigit isang dekadang relasyon. Sa naturang segment ng It's Showtime, napunta ang usapan sa mga dahilan kung bakit nasisira ang isang relasyon. So dito na ibahagi ni Kim na mahalaga para sa kanya ang consistency, effort at emotional presence sa isang partnership, at ayon sa mga nakapanood, tila may lalim at hugot ang kanyang mga pahayag. Kaya marami ang naniniwalang mula ito sa personal niyang karanasan. Marami sa audience ang nakarelate sa sinabi ni Kim, lalo na't banggitin niya na minsan ay hindi sapat ang tagal ng relasyon para masabing magiging successful ito. Para sa ilang viewers, tila pinapatunayan lamang nito na kahit gaano pa katagal ang pinagsamahan ng dalawang tao, kung nawawala ang komunikasyon at effort, posible pa rin mauwi sa hiwalayan ng relasyon. So hindi na bago kay Kim ang maging bukas sa kanyang emosyon. Sa katunayan, kilala nga siya sa industriya bilang isa sa mga artistang madaling makaramdam at hindi takot ipakita ang tunay niyang nararamdaman sa publiko. Ilang beses na rin siyang naging emotional sa It's Showtime, lalo na kapag usaping pamilya, pagmamahal at personal struggle ang pinag-uusapan. So isa yan sa mga magagandang karakter ni Kim Hindi po siya nagpe-pretend, 'di ba? Kung ano yung nararamdaman niya, nilalabas niya yan. Hindi para ilihim niya, hindi para isekreto niya, 'di ba? Kumbaga yung buhay niya ay bukas na aklat sa publiko. Matatandaan din na naging laman ng entertainment headlines noon ang breakup nila ni Sian Lim, at ayon sa naunang ulat ng ABS-CBN Entertainment, isa sa mga napapabalitang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang umano'y magkaibang priority sa buhay at kawalan ng malinaw na direksyon para sa future ng kanilang relasyon. Bagamat hindi pa kinukumpirma noon ni Kim at Sian ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang breakup, maraming fans na nakapansin ng pagbabago sa kanilang social media interaction at public appearances. Unti-unti na ring nababawasan ang mga vlog, travel photos at sweet moments na dati nilang madalas na ibinabahagi online. So, dahil dito sa paglipas ng panahon, tila mas naging focus si Kim sa kanyang career at personal growth. Sunod-sunod ang kanyang mga projects sa telebisyon, pelikula, endorsement at hosting gigs na sa ngayon ay isa sa pinaka-aktibong artista ng ABS-CBN at patuloy na napapanood sa It's Showtime. Bukod dito, lalong lumakas ang suporta ng publiko kay Kim matapos kasing makita ng marami kung paano niya hinarap ang breakup niyang maturity at professionalism. Sa halip na maglabas na maanghang na pahayag o magparinig online, mas pinili niyang manahimik at ituon ng oras sa trabaho at self-improvement. Marami ring fans na nagsasabing mas blooming at mas confident ngayon ng aktres kumpara noong mga nakaraang taon. Sa social media, madalas siyang purihin dahil sa kanyang positive aura, fashion style, at pagiging relatable sa ordinaryong tao. So samantalang, hindi rin naman kasi may iwasan na may ugnay si Kim sa kanyang kasalukuyang love team partner na si Paolo Avellino. Dahil sa kanilang matagumpay na chemistry sa mga projects, marami ang kinikilig at umaasang mas special na namamagitan sa dalawa. Gayunpaman ay pinapanatili nilang pribado ang kanilang tunay na estado ng kanilang relasyon. Naging matagumpay kasi ang kanilang mga naging pelikula, 'di ba? At lalong nagpalakas pa ng kanilang mga tambalan sa mata ng publiko. So dahil dito, maraming fans na nagsasabing tila nakahanap na muli si Kim ng bagong inspirasyon matapos masalimuot na kabanata sa kanyang nakaraan. And then sa Reddit at iba pang mga social media platform, hati naman ang opinyon ng netizen tungkol sa mga revelasyon ni Kim. May ilan nagsasabing admirable ang kanyang honesty at emotional intelligence para sa kanila. Magandang halimbawa si Kim ng isang taong marunong tumayo at muling masaktan.
matapos masaktan. Mayroon din naman nagsasabing natural lamang na maging reflective si Kim tungkol sa kanyang past relationship dahil malaking bahagi ng kanyang buhay ang mahigit 10 taon niyang relasyon noon. Para sa maraming netizen, imposibleng hindi siya nagkaroon ng realization matapos ang ganon kahabang pagsasama. So, samantalang may mga netizen din na nagsasabing mas naging independent si Kim ngayon. Ayon sa ilang online discussion, mas nakikita raw ngayon ang kanyang individuality bilang actress at host sa halip na makilala lamang bilang bahagi ng isang love team. Hindi rin mawawala ang mga bashers at kritiko. Sa ilang social media posts, may mga nagsasabing ginagamit lamang umano ang kanyang love life para mapanatiling relevant. Ngunit marami rin naman ang dumidepensa kay Kim, 'di ba? Parang napaka-unfair naman na sabihin natin na ginagamit ni Kim yung kanyang mga past relationship, yung mga past heartbreaks niya, yung mga past na sakit na naranasan niya sa kanyang mga karelasyon noon para maging relevant. Hello? Si Kim po ay isa sa pinakamagaling na aktres sa Pilipinas ngayon. At masasabi ko na mula po nang lumabas siya sa bahay ni Kuya, si Kim po ay hindi po nawala ng proyekto. Ang dami po mga projects na ino-offer sa kanya ang ABS-CBN, yung mga endorsement. Masasabi niyo pong irrelevant ang isang artista kapag wala na pong projects na binibigay sa kanya, wala na mga brands na nagtitiwala sa kanya. Yun yung pag-umpisa ng pagiging irrelevant. Tapos hindi na po siya na pag-uusapan, 'di ba? Yan ay para sa mga bashers, hindi para sa mga supporters ni Kim. So, isa rin sa mga masasabi nating blessing in disguise nung dumating din si Mr. Paolo Avellino sa kanyang buhay, 'di ba? Doon sa kanila pong serye na The Alibi, kung saan talagang nakita nila yung chemistry ni Miss Kim at ni Mr. Paolo Avellino na talagang nag-uumapaw. At masasabi ko talaga na pinagtagpo talaga sila ng Diyos para talagang makita natin. At alam natin kasi na kung gaano kabait din si Kim. Biruin po ninyo for 10 years. 'Di ba? Ilang taon siyang nagtiis dun sa boyfriend niya na yon, 'di ba? Tapos all of a sudden biglang, pero ang maganda lang kay Kim, never po niyang siniraan or wala po siyang sinabing any against Sian Lim. But hindi nga sila nag-announce na hiwalay na sila eh. Napansin lang talaga ng mga netizen na parang wala na silang mga pictures together, wala na silang travel together, at wala na rin silang mga vlogs together na nakasanayan po ng mga fans ni Kim na ginagawa niya yon. That's the time na talagang inaniwalaan ng mga fans na yun na nga yung katapusan. And then eventually, lumabas na nga yung katotohanan that they are not in a relationship na, diba? So, kaya naman, we are so happy for Kim, and sobra yung kanyang pagiging resilient dun po sa mga pinagdaanan niya, diba? So, dapat si Paolo ay talagang blessing na matatawag para kay Kim. So, kaya naman, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!